Pero ang ganda dito sa Mumbai kasi parang western na siya. Almost 2 hours yung biyahe na nakarating na tayo dito sa Mumbai. Oh, may tourist spot din pala dito, ayun oh. Nakarating na tayo dito sa Marine Drive. Isang spot dito sa Mumbai kung gusto niyo mag-sunset watching. Sunset in Mumbai. Hi guys, welcome back to my channel. So it's another day here in India, and today we are flying to our last stop here in this India series. We are going to Mumbai, the city of dreams. No, tinatawag ang Mumbai na city of dreams kasi yung mga tao dito sa India, they usually go to Mumbai to chase their dreams para makamit yung kanilang mga pangarap. Isa na doon yung Bollywood, 'di ba? Kasi most of the Bollywood films are being produced in Mumbai. So kung gusto mo maging actor, actress, magiging dancer, pupunta ka sa Mumbai, no, para sa Bollywood. Also, Mumbai kasi is a financial hub. So kung gusto mong maging successful sa iyong career, usually ang mga Indians pupunta sila sa Mumbai. So very populated din ang Mumbai. So humanda tayo sa marami na namang tao kasi nga maraming tao pumupunta doon para i-chase yung kanilang pangarap. Siguro para siyang Manila ba, na 'di ba yung mga taga-probinsya sa Pilipinas, parang pupunta sila sa Manila para mag-artista or para makakuha ng mga better careers and all that. So ayun guys, pupunta tayo sa Mumbai. So I'm flying with Air India Express. 2 hours yung biyahe, no? Okay naman yung airport. Actually, nagulat ako dahil sa kung gaano kagulo ang city. Ang gaganda naman ng mga airport sa India, no? Yun yung isa ko napansin. Ang gaganda ng mga airport nila, pero pag lalabas mo ng airport, ang gulo na ng city. But anyway, nandito na tayo. May KFC, may Starbucks, may mga cafes, and sa harap ko nga may mga tindahan pa ng mga perfumes. Ayan, no? Tapos ito yung KFC na nakita ko. Ayan. KFC. So, as what I've mentioned, dapat 9 days talaga ako initially sa Mumbai kasi ang initial plan ko is mag-explore ako ng mga cities na katabi, pero nag-decide ako na i-cut na siya ng up to 4 days na lang. So, instead of 18 days, naging 13 days na lang in total itong ating India. Tapos, nagbayad lang ako ng rebooking fee tsaka yung fare difference, 5,000 pesos yung binayad ko. Kasi yung flight ko pabalik is Cathay, Cathay Pacific. So may layover siya, Mumbai to Hong Kong, tas Hong Kong to Manila. Dalawang flight yung pero isang booking lang naman yun, pero connecting flight ba. So mura lang naman, 5,000 pesos. So sabi ko go ko na kasi medyo nahihirapan na talaga ako sa pagkain, and na-explain ko naman sa inyo, di ba, medyo magulo siya, but we still have 4 more days here in India. So enjoy na lang natin yung remaining 4 days, especially na Mumbai, no. Medyo interesting yung ating pupuntahan. Isa lang pala sa mga napansin ko dito sa Jaipur, sobrang strict ng security nila sa bag. Di ba usually nilalabas yung laptop. So nilabas ko na yung laptop ko, tapos in-scan na yung bag ko. Pagka-scan, nakita niya yung mga cellphone, nakita niya yung mga wires, even the wires ng charging wires. Ang dami kong wires. Tapos yung mga kung ano-ano pang gadgets like power bank, dapat pala ilalabas mo yun. Hindi siya pwedeng, di ba, ako sanay kasi ako laptop lang nilalabas. Pati yung mga ganun, pinalabas ulit ako, tapos pinascan, pinatanggal niya yung mga lahat ng wires, cable wires, ganun sila ka-strict. Kasi hindi na pala ako nakapag-breakfast sa hotel kasi medyo early morning yung flight ko. 8 AM pa kasi nag-i-start yung breakfast sa hotel. Nung nag-check out nga ako, sabi nung may-ari, di ba parang nakatira lang ako sa bahay, ay dapat sinabihan mo ako kahapon na maaga ka alis para na lutuan muna kita ng, ang bait nga ng may-ari. Sabi niya para nalutuan muna kita ng breakfast. Kasi 8 AM yung start ng breakfast, kaso 7 AM umalis na ako. Sabi niya sayang, mag-KFC na lang tayo, parang ito na yung ating food. May KFC dito. Ayoko lang sa burger nila kasi parang may Indian flavor. Gusto ko yung fried chicken lang na normal. So yun guys, dumating na yung ating bill. So meron tayong fried chicken. Ang in-order ko na lang yung normal na fried chicken para wala ng mga kung ano-anong sauce. Tapos parang may cake and then popcorn and drinks. Actually, may fries dapat. Itong value meal na to, dapat may french fries. Tapos tinawag ako nung wala na-punch na siya, diba? Tapos nung nag-aantay na ako dito, sabi nung crew, wala doon silang fries. Bakit nyo ako pina-order ng walang fries? So, yun nga yung parang kanin ko eh. So, sabi niya, dahil walang fries, ito yung small na drinks, gagawin niya na lang daw na medium. Sabi ko, okay, wala na akong choice. Mag-chicken na lang tayo. Kaso super mahal guys. 850 rupees. So, parang mga
500 plus pesos, no? So parang times 2 almost, parang times 2 siya kasi doon sa city usually mga 300 lang to, 400. Ito 850, no? So airport price din siya. Parang sa Pilipinas din, 'di ba? Minsan mahal sa airport. Ganon din dito. Try nga natin, sana ito yung popcorn nila, sana yung lasa. Okay. My God, thank you Lord. Normal lang siya na chicken na nilagyan nila ng powder na parang spicy. Pero ang taste niya normal chicken lang. Thank you Lord. Ito pang chicken natin. Mukbang na to. Okay rin pala yung chicken sa KFC guys. Nag-burger kasi ako last time. Di ba yung burger nila merong Indian sauce? Yung chicken burger. Pero yung chicken na chicken lang as is, yung lasa niya parang normal lang na chicken. So at least meron tayong makakain na hindi masyadong foreign. Kainin ko lang to guys. See you later. Guys, lakad tayo sa gate. Nasa gate number 2 daw ako. Parang, ayun, gate. Ay, cafe 2 pala. Cafe 2.0 pala yun. Ayan, dito pala yung Starbucks. Take out lang. Ay, hindi. Merong, anuhan dito. Dine-in area. Meron pa silang mga pagganitong upuan. Gate number 2. Baka ito na yun. Ah, ito na yun. Ayun na pala yung gate. May Costa Coffee. Brown sugar. Saan tayo tatambay? Dito na lang. Okay guys, we are boarding na. Saan yung plane? Air India. See you Mumbai. Yung isa sa mga na-meet ko kahapon, nag-comment siya dito sa Instagram ko. Tapos nakita ko yung picture namin, ginawa niyang profile picture. Artista yan. Para bang artista ako na nasa profile picture niya ako sa Instagram. And guys, dito tayo sa plane. Yan yung itsura niya. Air India Express. And just like that guys, after mga almost 2 hours yung biyahe nun, nakarating na tayo dito sa Mumbai. Actually nung pag-landing, ay okay naman yung plane, no? Like okay yung ride from the start hanggang sa area na kami. Yung concern ko lang yung pa-landing na kami. Hindi ko alam kung bago ba yung driver. Para hindi niya matansya yung pag-landing. Para kami nagro-roller coaster. Parang bigla siyang bababa. Tapos, ano ba yan? Tapos bababa na naman siya. Alam mo, parang ang daming beses na hindi niya matansya yung pagbaba. So, para kaming nagro-roller coaster yung sa chan. Sabi ko, shit, may kinakabahan ako nung landing. Pero yung pa-take off, tsaka nung sa taas, wala naman kami mga major problems. Ang ganda rin ng airport nila. Mumbai International Airport. Alam mo, habang tumatagal, parang feeling ko kumikinis ako dito sa India. Ito na ba yung side effect ng Indian facial? Yung muntik niya lang burahin yung mukha ko, no? Pero parang naging fresh ako. No? Aminin niyo naman, or guni-guni ko lang. Ito na guys yung arrival area. Kukunin ko lang yung luggage ko sa number 13 carousel. In fairness, maganda yung airport nila, no? Sana maganda rin yung paglabas natin sa city, no? Yung hindi rin makalat. Kasi maganda yung airport nila eh. Dapat minamatch nila. Yun guys, nakarating na tayo sa arrival hall. Ang ganda talaga ng airport nila. Parang sa India, so far ito yung pinakagusto kong airport. Tato pa lang naman yung napuntahan natin, no? Delhi Airport, Jaipur, tsaka Mumbai. Parang Mumbai yung pinakamaganda for me. Kasi nga siya yung parang financial hub, siya yung city of dreams, yung mga pangarap ng mga Indiano. Dito nila kakamitin sa Mumbai. So hopefully mas maganda. Let's see. We'll never know. Saan kaya yung mga ano dito? Mag-Uber na lang din ako papunta sa hotel. Pero feeling ko meron dito mga Uber stand din kagaya sa Delhi. Ayun, most of them nag-exit doon. Tapos marami kasing nag-aantay doon. Pag mag-aantay kasi doon, parang feeling ko, ayan, aalokin kanila lang taxi. Oh, ito yung airport nila. Ang lawak pa. Marami na nag-aantay dito. Meron yata sila mga susunduin ng mga guests. Ang laki ng airport nila, oh. Saan kaya banda yung Uber? Ayun. Tapos may mga kainan pa dito sa paglabas mo. So paglabas ko lang guys, ito na yon. May mga street food, cafe, chai. Hala, ito yung chai, yung famous nila. Ang dami agad kainan paglabas mo pa lang. Nakakatuwa. Ito. P6 East Stand. Ayan, no. P6 East Stand, City Bus, Auto, Metro Station. Nakakatuwa naman yung Mumbai. Parang modern siya.
Thing is, nagbook ako ng Uber. Di ba dito, nasa east stand tayo. Pero ang napin kasi ni Uber is west stand. Ayun sa black. So siguro lakad pa tayo doon ng slide. Galing lang ako sa airport. So ito yan. Dinira-diretso ko lang. Tapos hanapin natin yung west stand. Ito yung another exit ng airport sa west. Doon kasi ako naka-exit kanina. Sa east. Naglakad lang ako dito. So may makikita kayong Uber stand dito. Ayan, Uber. Kaya may nakasunod din Uber. Ayan. So dito na lang tayo mag-antay. So mahirap lang makabook ng Uber dito. 15 minutes na, wala pa rin nag-accept. Trinay ko na yung Uber Black. Mas mahal yung Uber Black. Wala pa rin nag-accept. Tapos ang trinay ko na naman Uber XL. Yung parang mas malaking car. Para may mag-accept. So antayin natin. Ang hirap makabook. Pero ang ganda dito sa Mumbai kasi parang western na siya. Marami ng western food. So hindi na tayo mahihirapan. Tingnan mo, may Popeyes sila, oh. Oh, di mo kaya, may Popeyes. New York burrito, oh. New York burrito. Thank you. Nag-off na lang ako ng Uber Black. Meron pa silang option dito na pag Uber Black, parang may lalapit na lang sa'yo dito na kotse na Uber Black. Tapos ibibigay mo lang yung pin. Ang dali. Kasi 200 rupees lang naman yung difference. Siguro mga 100 plus pesos yung difference. Kaso 30 minutes na kasi ako. 30 minutes na ako nagbubuk. Wala ka talaga mabook na regular Uber. Kailangan. So nag-block na lang ako. Mas mahal lang siya pero andyan lang sila. Marami sila dito na Uber block. So ito na lang tayo. Para ay daming foreigner. Ganun pala dito guys pag Uber block. Akala ko parang merong mag-accept dito sa app ko na parang okay, you found a new driver. Hindi pala, may lalapit lang sa'yo dito. Pag Uber Black ka, may lalapit lang sa'yo na tapos ibibigay mo lang yung pin sa kanila. Tapos good to go na kayo. Mas madali siya, especially kung dadating kayo ng rush hour. Alauna pa nga lang ngayon pero ang hirap na mag-book. So recommended, mas expensive ng konti pero laban. Yun guys, first impression ng Mumbai no, kakalabas lang naman natin ng airport. Tingnan mo parang mas ano talaga siya. Parang mas modern siya compared sa ibang cities nila dito. Parang mas malinis. Hopefully magtuloy-tuloy yung linis. Good start na siya actually. Good first impression. Yan, parang mas okay din yung quality ng kotse dito. Siguro maganda kung ganito nga kasi mas premium feels kasi siya, no? So medyo wala ring amoy. Okay din yung amoy actually. Magandang first impression ko sa Mumbai. Then guys, nakarating na ako dito sa aking hostel. Actually, private room siya in a hostel. So, nabook ko lang ito ng mga 1,900 pesos per night. So, sobrang sakto lang siya. Enough naman yung space. Maliit lang siya na room. So, mag-tour tayo. Sa likod ko, ito yung door. Sa harap ko, yun yung salamin. So, pasok mo. Nilagay ko lang dito yung aking gamit. May basurahan. May full-length mirror. Tapos pag ganun, tcharan! Yan na yun. Yan na yung room tour natin. So yan, parang malaki naman siya na bed. Good for 2. But mag-isa lang naman ako. Tapos merong saksakan. Ayan yung saksakan nila. Iba-iba. Merong ganito tsaka merong ganyan. So nagbigay sila ng isang bottled water. Ayan. Meron akong bintana doon. Then meron naman ako mga hangiran dyan. May cabinet din. Paglalagyan ng gamit. Ayan. Shared yung kanyang bathroom. So dito sa second floor, pero ang tawag nila is first floor. Dito sa first floor, merong 5 na shared bathroom. Private naman siya. Yung parang papasok ka talaga sa door, tas private, may shower tsaka toilet na. So 5 dito, tas sa baba meron namang 3. So 8 naman yung shared bathroom. So ito, private room. Tapos may nakita ko sa katapat ko, meron diyang parang hostel na bunk bed. So mas mura for sure kapag bunk bed lang. But dito sa India talaga, mas hindi ko kaya mag-hostel. Like, di ba, hostel ako sa lahat. Pero pag sa India, di ko talaga kaya kasi nga maingay na sa labas. Parang gusto ko pag papasok ko dito, meron naman lang akong katahimikan. Kahit konting katahimikan lang, meron tayo. So nag-private room na rin ako. Pwede nyo matry kung gusto nyo mag-hostel, mas mura siya. Tapos may mga common area pa. Mamaya papakita ko sa inyo yung mga common areas pag palabas tayo. Meron din naman pala akong sariling aircon. Meron ding ceiling fan. So hindi naman tayo mainit. Actually, pag inon yung aircon, sas maliit lang yung room, lalamig agad to. Yan sa kabila, dito yung parang hostel. Yan, mga bunk bed dyan. Tapos ito yung hallway. Then merong common area dito. Yan. May nasutulog. Ito yung shared bathroom. Ayan. Marami namang mga doors. Ganyan itsura ng bathroom. Oops.
May area lang dito na meron silang mga libro-libro. Pwede kayong tumambay siguro dito. And then yan. Parang located siya sa residential area. Ito yung labas niya. Ayan o. Medyo sakto lang naman. Medyo madumi pa rin ng slide. Pero hindi siya kasing dumi nung sa Delhi siguro. Okay, baba tayo sa ground floor. Ito yung front desk and common area. Diyan. Ito, may small pantry, kitchen. Ayan. Pwede kayong kumain kung meron kayong dalang pagkain. May microwave sila, mag-init kayo. Hello. Hello. Of course, if magbubook kayo ng mga hotels nyo sa travels nyo, you can always book that on Klook and get 5% discount using my code Marvin sa Mako Klook. Okay, yung hostel guys, Nap Manor. Located siya sa residential area. At least hindi naman siya super gulo. Wala naman masyadong magugulo dito sa area. Pero parang, ano siya, residential tayo. Mga bahay yung katabi nyo. Guys, start na tayo mag-explore ng Mumbai. No? So, pupunta natin Gateway of India. Medyo malayo siya. Parang 600 plus rupees yung Uber ko. Dati inisip ko magstay doon sa may area na yun, yung may Gateway of India. Mas mahal lang kasi mga hotels doon. Ito kasing hostel ko. Akala ko parang medyo pang foreigner vibe siya. Pero parang more on mga local yung mga tao. So, buti na lang din talaga nag-private room ako kasi pag naka-shared room, parang mas hindi ko kaya na parang puro sila local tas ako lang yung hindi na. Pero yung vibe ko sa Mumbai, feeling ko mas malinis talaga siya compared sa Delhi or sa ibang mga cities na napuntahan. Mas okay yung, mas light ang vibe dito kung first time nyo na mag-i-India para hindi masyadong, kasi bardagulan sa Delhi bardagulan talaga dun sa Agra din, maraming tao. Parang feeling ko ang Mumbai yung medyo magandang spot for beginners, no? Wala lang kasing direct flight from Manila papuntang Mumbai. Pero feeling ko kung gusto nyo mag-India, mas hindi ang tawag doon, nawawalan ako ng English. Parang mas hindi overwhelming yung Mumbai than the rest of the cities. Although may nakikita pa rin akong konting-konting kalat, pero iba yung level ng kalat sa Delhi talaga. So tara, let's go. No, kung titignan mo talaga, mas progresibo talaga siya. Parang dito mas moderno, mas maraming buildings, mas malinis, mas hindi magulo yung, ito yung sasakyan, wala masyadong nagpipitpitan. May konti pa rin nagpipitpit pero mas relax. Kung gusto niyo ng trip na India na mas relax, mas nagustuhan ko dito. Tignan niyo, meron nga silang area dito na may parang harbor. Tapos may mga tall buildings, di ba? Parang hindi ko to nakikita sa Delhi or sa Agra or sa Jaipur. Pero dito, tignan. Parang for me so far, well, first day ko pa lang naman, mas ito yung favorite ko. Kung yung city itself na mas relaxing lang, mas hindi magulo dito. Pero yung Delhi kasi iba yung charm niya. Yung bardagulan, yung kultura nila na yung mga markets, yung mga tao, mas, alam mo yun, so iba-iba. Pero mas favorite ko to kasi mas pang tito. Ito mas pang tito. Kung gusto mo parang, ganito lang, relax lang. Mumbai. Ano kaya to? Baka tourist spot din to. Nadaan na lang namin. Ang ganda oh. Oo nga, marami nagpipicture. Wow. Ayan guys, nandito na tayo. Medyo interesting din. Ay, ang dami pa rin nagbubusina pala dito sa Mumbai. And interesting din ang kanilang architecture. Medyo makaluma din yung area na to. Pero, at least, hindi siya makalat. Tingnan nyo, di ba? Hindi madumi. First time ko nakapunta sa isang city na maglalakad ka sa tourist spot na hindi madumi. Tsaka gusto ko yung mga building nila dito. Like, combination of modern tsaka yung mga luma nilang building. Cutie. Doon yata. Pero uso pa rin pala dito sa Mumbai guys. Pag nakikita nila na medyo foreigner ka, may mga kakausap sa'yo. Yung iba yung mga nagtitindang ganyan. Tapos minsan may mga nakakasalubong ka lang, sasabihin nila, excuse me. Sabi ko, sorry. Tapos minsan nahawakan ka nila. Nakakaloka. Tignan yung mga buildings sila. Ang gaganda. Pero kailangan natin tumawid sa kabila. Paano kayo tayo makakawid? Andun kasi yung tourist spot, itong Bay Area. Guys, itong building na to, tourist spot pala to. Kaya pala maraming tao dito. Kasi pinipicturean nila tong building na to. Ang ganda oh. It's called the Taj Mahal Palace of Mumbai. Parang hotel siya na palasyo. No? Hello.
So parang ganun yung pinipeg niya. No, ang ganda. Selfie na lang tayo dito sa may Taj Mahal Palace. Ayan. Hi! What's the name of your channel? Marvin Samako. Sorry? Marvin, Okay. what's your name? My name is Balash. Balash? Yeah. Hi guys. He is Arush and he is Ayush. Hi. Nice to meet you. Same. Yeah. Welcome to India. What are you doing today? No, I'm just walking around and see what will happen. Great, great. Enjoy. Thank you. Nice to meet you. Bye-bye. Yung guys, yan. Isa sa mga, wala siya sa itinerary ko. Pero katabi lang siya ng gateway to India. So, dito rin ako binaba ng driver kasi ma-traffic na. So, pinababa niya na lang ako. May tourist spot din pala dito. Ayun, oh. Actually, sa harap ko nga meron din eh. Lakad tayo dun sa may gateway to India? Gateway of India. Nalito na ako sa preposition. Guys, maraming tao kasi touristy spot yung Gateway of India. So lakad lang tayo pumunta sa entrance. And may mga tinitinda-tinda lang sila. Ay, may mais ba? Ay, hindi. Cucumber. Tapos meron silang mga spices. लाल बोर Parang hindi ko kaya. रेड वाला बोर से तो Masyadong matapang yung spices. Ito mais. Na may sibuyas. Mahilig talaga sila sa sibuyas, no? Ito naman may mga prutas. Mixed. Yes, bro. Mixed fruits. Do you want fruits? Thank you. Ang gulo, ang daming tao na naman. Ano yan? Relo. Ayan o. Bumili sila ng relo. Ano naman yan? 30 rupees lang, oh. Hindi ko alam kung ano yan. Okay. सेल्फी वाले जो नहीं है वो अपन आने Sa malamig. वाटरमेलन Watermelon daw. Ay, may ticket ba dito? Ang syung ako guys, yung sinasabi ko sa inyo kanina, yun na pala yung Gateway of India. Para may mga scaffolding kasi so akala ko parang kinoconstruct nila na bagong tourist spot. Yung pala siguro parang inaayos siguro nila. Katabi lang siya nung palasyo ito, yung Taj Mahal Palace. Mas marami na namang nag-o-offer dito ng mga photos if you want. Pero politely decline lang naman na hindi nyo na. Pero kung gusto nyo naman talaga magpa-picture, then go. Pero politely decline na lang kung ayaw nyo. Okay, guys, dito sa likod ng gate, meron silang mga ferry ride. So siguro pwede kang mag-rent, tas mag-ride kayo dyan. Oh. Yun. Maraming mga bangka-bangka. Ang init, no? Ang tiyaga nilang tumambay sa initan, oh. Okay. Pwede nyo i-experience, but ako, okay na ako. Pero kung super adventurous kayo, yan, may mga ride dyan, pwede nyo ma-experience. Under renovation kasi yung Gateway of India. So hindi ka makapasok doon sa parang ibaba niya. Tapos may mga tolda sa gilid kasi under construction siya. So I think yun lang naman. At least nakita lang natin siya. Guys, hanap tayo ng restaurant na kakainin natin for our late lunch. Bombay All Indian Bar and Eatery. Ay, may Starbucks dito. Saray. Starbucks. Parang gusto ko mag-Starbucks. Gusto ko mag-Starbucks. Pero mamaya, kain muna tayo. Lagi ako nag-Ersiflora everyday, but today nakalimutan ko mag-Ersiflora. Ayoko mag-take ng risk na mag-street food today. Especially na hindi ako naka-Ersiflora. Naiwan ko kasi sa bahay. So, dun muna tayo sa mga safe na pwede may Subway. Pero parang gusto ko ng McDo. May McDo kaya dito. Hihanap tayo ng safe muna tayo today, guys. Hindi ako naka-Ersiflora. Siguro bukas pag naka-Ersiflora ako, laban tayo sa street food. Yung fashion ng mga bagets dito, parang medyo western na rin, no? Ito mga local to, pero yung fashion nila medyo westernized, no? Bardagol din yung tao dito sa Mumbai, marami din. Pero at least hindi siya kasing dumi kasi. So, mas kinakaya. Kapag madumi kasi yung paligid at polluted, nanghihina talaga yung katawan ko. Pero dito mas kaya natin. Ayan, may mga tinda. So, nakikipagsiksikan tayo dito. Ingat kayo sa mga gamit niyo, ha?
Yung bag dapat nasa harapan nyo lang. And ano nga ba yun? Mapagmatsyag sa kapaligiran. Dahil marami na namang people. Ayan guys, kakain lang ako kaso malakas yung music dito. So, yan lang naman. Nothing special naman sa kakainin ko. McDo lang 350 rupees ito. So, mga 200 plus pesos siguro. Chicken nuggets, fries, and drinks. Something familiar. Tayo natin chicken nuggets nila. Tayo natin yung barbecue sauce kung almost same yung lasa. Okay. Almost same. Cheers. Kaya pala medyo marami ring tao dito guys kasi famous pala itong area na to na shopping area. It's called Colaba Causeway. May marami lang mga jewelry, t-shirt. Kaya para siksikan. Malapit lang to sa Gateway of India guys. Kung gusto nyo bumili ng mga t-shirt, ganyan. Kaso ang gulo kasi ang daming tao. Kasi wala pa mga presyo. So feeling ko bargain nyo pa yan. Kung magaling kayo sa ganung aspeto. Pero ako hindi. So yun guys, ganyan sila namimili. Bili ka lang dito. Pag nagustuhan mo. Wait lang, medyo lalabas lang tayo from the crowd. Mahirap maglakad dun eh. Dito na tayo maglakad sa may gilid. May mga foreigner din na bumibili. Dito rin siguro sa Mumbai na uso yung mga Bombay. Di ba may sinasabi ng mga Bombay? Like mahilig sila magbenta. Pero Bombay yata, Bombay ba yun? Pinapronounce yata nila as Bombay. Yan, nag-escape lang ako dun sa area na yun kasi medyo nasusuffocate na ako sa dami ng tao. Dito naman tayo sa kalsada. Guys, ganyan yung scene dito sa Mumbai. Matao din naman pero at least hindi siya like super makalat na yun. Wala mga basura-basura masyado. May konti pa rin naman kahit pa paano. Based sa nakapaglakad-lakad na ako, I can say na out of all the 4 cities, feeling ko mas hindi ako nangihina dito sa Mumbai. Kasi nakakapanghina ang Delhi dahil sa smog or dahil, ewan ko yung katawan ko laging nangihina doon. Pero kung mahilig kayo sa mga history, for example, Agra, no, kasi doon yung Taj Mahal, yung mga architecture, Jaipur, magaganda rin yung kanilang mga buildings. Pero kung yung trip nyo lang like lakad-lakad sa city, mas marirecommend ko ang Mumbai, no? Tapos mag street food. Magta-try tayo ng mga street food dito. Natatakot lang ako today kasi hindi ako naka-Ersiflora. Sa mga susunod na araw. Okay guys, our next stop is Marine Drive. Maglalakad na lang siguro ako, 25-minute walk para medyo ma-exercise ako ng konti kasi wala pa akong exercise today. So medyo okay naman siguro maglakad dito sa laban tayo. May nadaanan ako isang compound. Siguro parang mga apartments nila, oh. Tapos dito nila sinasampay yung kanilang mga damit, ganyan. Tara, let's continue walking. Okay guys, lakad muna ako. Mamaya na ako magkakamera kasi parang nakakakot ako ng attention sa mga nakakasalubong ko. Hindi, minsan may mga bata-bata na tumatakbo-takbo. So medyo natatakot ako. Huwag na muna ako mag-camera para low-key lang na naglalakad. Lakad lang ako guys ha. I'll update you later, alligator. Ito yung nilalakaran ko. May mga iba rin naman na naglalakad so nakikisabay na lang ako sa kanila. Sa Makati na tayo, sir. No? Ang linis ng area na to. Tignan nyo. May mga pakunti-kunti naglalakad. And guys, after 25-minute walk, nakarating tayo dito sa Marine Drive. So, isang spot dito sa Mumbai kung gusto niyo mag-sunset watching. So, yan, maraming mga tao dito. Parang SM Mall of Asia. Aga. Tapos ayun, overlooking view. Wow. Yung mga buildings dyan. Tapos ito yung araw, sunset. Ayan, favorite ko yung Mumbai kasi pwede maglakad-lakad, no? So may space talaga ang city para maglakad-lakad. Mas hindi talaga siya makalat compared to the other cities na napuntahan natin. May isa lang akong problema, parang di ko alam kung paano sasabihin. Yung ibang mga nakakasalubong ko dito, siguro kasi sa mga touristy spots din ako nagpunta, no, sa maraming tao, dikit-dikitan. Yung ibang mga tao parang sabihin na lang natin pinagpawisan sila today or marami silang pinagdaanan. So gusto ko sanang sabihin sa kanila na take it easy. Relax din pag may time, parang marami na kayong pinagdaanan today. Medyo na nararamdaman ko na yung presensya ng inyong
effort for the day. So, mas ramdam ko siya dito compared sa ibang pinuntahan ko. Siguro nga kasi touristy, tas medyo maaraw kanina, so baka, ano. Yan. So yun, nahihiya kasi ako magsalita doon kasi may mga katabi ako. Pero gusto ko lang sabihin na parang feeling ko mas matapang yung mga amoy ng mga tao dito. Wala akong sinabing masama. Sinabi ko lang matapang, strong, no? Medyo mas matapang yung amoy. Ewan ko, dito mas, or yung sense of smell ko naging ano siya, naging maganda. Mas amoy ko yung mga effort ng mga tao today, which is, I commend their ano naman din, yung effort nila sa mga ginawa nila today. For sure, marami silang trabaho na ginawa and it's something that we should celebrate, but I hope they also get to take some rest sometimes. So meron talaga mga advantages and disadvantages yung bawat city. Dito, walkable city, mas hindi siya makalat, but siguro masisipag lang yung mga tao. So mas ramdam mo yung kanilang effort. Yung sa Delhi, makalat. Ang weird, no? Sa Delhi, makalat pero wala naman masyadong effort na naaamoy. Hindi ko rin alam. Or baka sobrang strong ng kanilang mga spices dito kasi iba-iba rin naman siguro yung dish ng bawat city, no? Probably. Hindi natin sure. Yan, di ba? Parang SM Mall of Asia. Sunday rin kasi ngayon. So parang mahaba. Ayan, long stretch of Baywalk. So walk-walk na lang muna ako habang wala pang sunset. No? May mga hotels din actually dito na apartments. May nadaanan ako kanina Intercontinental. So ngayon mas nagigets ko na kung bakit siya tinatawag na City of Dreams, no? Kasi parang nandito talaga yung mga companies, mga tall buildings. Siguro kung gusto mo talagang mangarap, dito ka pupunta. Ako kung, for example, titira ako sa India, tapos sa 4 na cities na pinuntahan ko, dito ako, ito yung pipiliin ko, Mumbai, kasi siya yung medyo mas westernized siya. Mas maraming mga western na mga kainan, tapos mas malinis. Pero hindi ko sinasabi na gusto kong tumira sa India, ha. If ever lang talagang wala na akong choice, kailangan kong pumili, Mumbai yung pipiliin ko. Parang pinapaniwalaan daw kasi nila na kapag naging successful ka sa Mumbai, parang you've made it. Parang most of the Indians, pag naging successful ka dito sa India, yun yung parang definition nila ng success. Okay, you've made it. Maging successful ka sa Bollywood, maging successful ka sa career mo dito sa finance, for example, or sa kung anumang mga careers, mga startup companies. So this is where they realize their dreams, no? Kaya ang dami ring tao. Ay, bakit mo naman pinalo, kuya? Nagtitipon-tipon sila dito. Ano kayo meron? Maki-shows tayo. Ano meron? Hello. Hi. Hindi ko maintindihan kung ano yung pinagkakaguluhan nila, pero nagtitipon-tipon sila. Hindi ko naman makita. Okay. Parang may nagsushooting, guys. Gets. Okay, na-gets ko na. Meron mga, feeling ko may Bollywood film na sinushoot. Kasi may mga artista siguro dyan. Pero hindi ko naman kasi sila mga kilala. So ayan, nagkakagulo sila doon. Ayun na guys, ang sunset oh, ang ganda. Pink na pink, ma-orange. Sunset in Mumbai. Focus. Ayaw niya mag-focus sa sunset. Yan. Sige guys, tumambay lang ako dito sa Starbucks kasi pagod na ako. Tapos, hindi ako nag-Earth Florida today, so playing safe yan. Playing safe yarn. So yung kinakainan ko lang yung mga alam ko lang, baka sumama yung tiyan ko. Tapos may nakakatawa na nangyari kasi pagod na ako. Diba, so umorder ako caramel macchiato tsaka blueberry muffin. Tapos tinatanong niya na for take-out. Sabi niya for here, parang for dine-in. Tapos sabi ko, hindi na ako nagsabi ng yes or no kasi pagod na ako. So ang ginamit ko na lang yung ulo ko. Sinabi ko na, sabi niya, for here or take-out? Sabi niya for here. Tapos sabi ko, siguro nalilito siya, sabi niya here or take out, kasi nalimutan ko yung yes pala nila is parang ganun or parang ganun ba, basta yung yes nila is parang iba yung movement ng, di ba tayo tatango pag oo, parang oo, G, ganun. Sa kanila parang ganun ba yun, basta iba. So nalilito yung stuff sa akin kung yes ba or no. Tapos nung sinabi ko na yes, doon niya lang na-gets. Sorry naman, pagod na kasi ang first one. Meron tayong mga communication gap minsan kasi nga iba yung kanilang yes. Parang yung yes nila pag ganon eh. Tapos yung no nila. Basta di ko rin mag-gets kung paano nila minamove yung kanilang ulo. Basta ayun. Yan na guys. Ang saya makakita ng pamilyar na itsura. Yan, caramel macchiato and ito. May nakita ako na cafe dyan.
na hindi siya Starbucks. Gusto ko sanang itry kaso baka maulit na naman yung nangyari nung isang araw, di ba? Sa Jaipur ba yun? Umorder ako ng caramel macchiato. Ang binigay sa akin, caramel espresso. Yung parang shot na mapait. Ang sarap. Parang yung caramel macchiato talaga sa Starbucks kalasa niya. Sarap. Mainit, matamis, caramelly. Ay, ang sarap makakain ng pamilyar na lasa. Muffin? Ay, pinainit ba? Init nila. Okay. Yung blueberry muffin nila medyo iba yung lasa. Pero hindi naman masama. Masarap din. Pero ibang lasa lang. Even though sobrang challenging ng India, may mga iba pa rin naman tayo nakilala dito na sobrang mababait din talaga, no? Actually, yung mga nakilala ko, yung army, di ba, nung nag-train tayo, tapos meron tayong sundalo na nakilala na sinave niya ako. Nag-message siya nung kahapon, sabi niya, kamusta ang India trip mo sa WhatsApp kasi nagkakuha ng kami ng number. Sabi niya, kamusta yung India trip mo? May mga na-encounter ka ba ng mga problems? Ganun. Sabi ko, wala naman mga major problems. May mga times lang na parang charge ako ng more kasi nga foreigner, di ba? So parang yung ibang taxi drivers ay mga Uber drivers for example, nagcha-charge sila ng more sa akin. Pero aside from that, wala naman ako major problem. Tapos sabi niya, if ever magkaroon ka ng problema, just call me kahit daw madaling araw. Sabi niya, kahit madaling araw, tawagan mo ako if magkaroon ka ng problema, kakausapin ko. So at least meron. Tapos yung isa ko naman na nakilala, yung sa India Gate, diba meron yung first day natin, yung may dalawa ako nakilala doon. Yung isa, yung medyo maitsura, nagme-message siya, sabi niya marami daw nag-a-add sa kanya at nagme-message. Napakita ko yata yung Instagram niya, hindi ko sinasadya. Sabi ko, sorry, hindi ko sinasadya. Okay lang ba? Sabi, okay lang naman daw. Sabi ko, baka nagwagapuhan sa'yo. Marami daw nagme-message sa kanya and nag-add sa kanya. Tapos yung isa naman na nakilala ko rin sa India Gate, yung friend niya, lagi siya nangangamusta kung nasaan ako at kung ano yung mga pagkain na itatry ko. Tapos yung isang nakakatawa, yung nakilala ko naman sa train, yung lalaki. Nung isang araw, kakagising ko lang, tumawag siya. Tapos nagulat ako pag tawag niya kasi naka-topless siya. May video sa Instagram. Tapos sabi ko, ba't siya naka-topless? Anong gagawin namin? Tapos nagulat ako, ipapakilala niya lang pala ako sa nanay niya. Tapos diba naka-topless siya, tapos sabi niya, hey bro, I want to let you meet my mother. Tapos tinanong niya yung nanay niya, sabi niya, Mom, that's the YouTuber I met in the train. Ganun. Tapos yung isa naman, di ba, ginawa pa akong profile photo. So, imagine yung may mga tao ka na na-touch dito sa India na challenging talaga yung India. Maraming mga pagsubok. Pero if you look at the brighter side, may mga tao ka na napasaya. Alam mo yun, parang nakita ka nila tapos siguro na-amaze sila sa'yo. At marami pa rin naman tayong mga mababait na nakilala. May mga tao na magta-try mag-scam sa'yo pero meron pa rin naman talaga mga mababait na makikilala kayo kapag magta-travel kayo. So guys, umilaw na yung mga buildings dyan. No, kanina nandyan tayo. Marami pa rin tao kahit gabi. Tumatambay pa rin sila. Umiilaw yung mga buildings. Tignan nyo yung Mumbai sa gabi, no? Sobrang modern niya talaga. Okay guys, I'm back na here sa aking hotel, no? Grabe, pang 9th day na natin sa India na trip na to. Hindi ko nga alam na aabot ako sa 9th day kasi pang 2nd day pa lang talaga yung after Old Delhi. Naisipan ko na talaga na i-cut yung India trip. Parang nagdadalawang isip na ako, kaya ko ba to? But now we are on our 9th day, no? And challenging talaga, sobrang challenging ang India. But alam mo, the fact lang na nakakapag-Uber ako, yung challenging siya pero tinitignan ko na lang siya sa silver lining side na ikaw nga nakakapag-Uber, di ba? Parang pag kanina, di ba, yung mga tao makikita mo nakapila sa bus sa daan. Like, sobrang gulo na ng India pero nakikipagsiksikan pa rin sila. At least ako, meron akong option na mag-Uber, di ba? Mahirap siya i-navigate pero on the other hand, at least parang mas ma-appreciate mo kung anong meron ka. Kasi usually yung mga things na tinitake for granted ko lang sa Pilipinas, for example, yung sa Pilipinas, di ba, may sasakyan ako. Tapos pag may nag-drive ako, minsan naiirita pa ako pag traffic or alam mo, nakaupo lang naman ako, but experiencing yung life dito sa India parang wow. Grabe na pala yung privileges na meron ako way back home pero natitake for granted ko lang. So, but traveling here in India, medyo mapaparealize ka na yung mga things na tinitake for granted mo lang, yung mga pagkain, yung mga luto ng, for example, luto ng parents mo, mga adobo. Parang ngayon, mamimiss mo siya eh. Parang on a regular day, sometimes tinitake for granted mo lang. Pero yung mga simple things, mamimiss mo pala siya no, kapag nandito ka sa lugar na
sobrang kakaiba. And ayun lang na even though sobrang hirap ng buhay dito sa India, alam mo parang ang hirap talaga, hindi ko ma-imagine to be honest yung sarili ko na natitira dito. Parang out of all the places na nabisita ko, parang dito ako pinaka hindi ko makita yung sarili ko na kaya kong tumira dito. But makikita mo yung mga tao na kahit mahirap yung buhay pero magi-smile pa rin sila. Alam mo, parang kakausapin ka pa rin nila, mag-hi pa rin sila na sometimes mapapaisip ka na hindi talaga sa lahat ng bagay yung happiness is about super rich, no? Minsan kahit you don't have everything, you still have the choice to be happy, you still have the choice to smile, di ba? So, at least yung mga ganung bagay, mapapa-realize ka rin talaga. Tas nung muntik na akong mag-give up dito sa trip na to, kasi may mga days talaga na sabi ko, ayoko na, uuwi na ako ng Pilipinas. Somehow, iniisip ko na lang na maybe yung ginagawa ko ngayon, pangarap siya ng iba, di ba? Maybe yung ginagawa ko ngayon na makapag-travel sa India, pinapangarap na magawa ng iba, pero hindi nila magawa. Tapos ako na nandito ako, nakapunta na ako dito, tsaka pa ba ako mag-give up, o diba? Tsaka ako pa ba sasayangin? So sabi ko, sige, ilalaban ko na lang. Kahit mahirap talaga, ang nagpapahirap talaga sa akin yung katawan ko, parang nangihina ako. Nangihina ako sa ingay ng sasakyan, sa dami ng tao, sa yung pollution, tas yung pagkain. But at least dito sa Mumbai, medyo na-refresh ako kasi ibang vibe talaga siya na mas modern, mas medyo may pollution pa rin pero feeling ko mas hindi kasing lala nung sa ibang lugar. Mas may nakakapaglakad-lakad na ako. Feeling ko na yung isa rin sa mga reason kung bakit nai-stress ako kasi hindi ako makapaglakad. Like, gusto ko kasi pag nagta-travel ako, naglalakad-lakad ako. Tapos, hindi ko siya magawa sa ibang places and nagawa ko naman dito sa Mumbai. So, yun lang naman guys. Magpapahinga muna ako. Like, first day pa lang naman natin ngayon. Huwag muna tayo mag-ariba-ariba. Pero maraming salamat sa laging pagsasama sa akin sa mga trip natin sa buhay, no? So, we still have a few more days here in Mumbai. May mga bibisitahin pa tayong mga places dito. And I hope to see you again on the next one. Buyers, guys!